Okay guys, so we are now on part 3 of the chapter 26 po, no? Okay, so dito po is we will have a mock test, no? Mini mock test sa chapter na ito. And first part will be listening, 1 to 5 items lamang po. So, I will be playing the audio once. Isang beses ko lamang po siyang ipi-play. And if you want to repeat, paki-replay na lang po ng video para mapakinggan nyo po siya uli. Okay? So, diretso na po ito guys ha, from 1 hanggang 5. Then after that, we'll proceed sa reading part. Okay? So, I will be playing the audio once. 26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. Okay, so that's the listening part, guys. Okay, so again, kung gusto nyo po siyang ulitin, i-replay nyo na lamang po itong video na ito. Okay, so now let's proceed sa reading part. So dito sa reading guys, you can pause the video and after nyo pong masagutan, you can proceed sa next number. Okay, so first is 1 and 2. Okay, next. 3 to 4. Okay. Then, last, number 5, dito guys. Okay guys, so now let's check po guys, no? Okay, so first, dito muna tayo sa listening. Okay. So, dito sa number 1. So, 이 사람은, okay, this person, 어디가 아픕니까? So, saan daw yung masakit? Diba? 어디 means where, and 아픕니까 from the verb or descriptive verb, 아프다, which means to be sick. Okay. So, saan yung masakit nitong tao nito? Saan yung niya? Ano yung sakit niya? So, dito sa 1, sabi, 팔이 아픕니다. So, 팔. 네. 팔. Okay? So, ano yung 팔, guys? Yes, arms, kamay. Number 2, sabi dito, 이가 아픕니다. 이. Okay. So, 이가 아픕니다. Yung ga dyan is a marker. No, then 아픕니다. So, yung i is ngipin yan, guys, no? So, ito yung wala sa guys, sa vocabs list natin sa chapter 26. Kasi hindi siya na-emphasize doon sa list, di ba? Okay? Pero, dito sa 3, sabi ito, 3번, 머리. 머리가 아픕니다.
Hindi rin naman ulo, guys, no? Kasi head yan. And number 4 is 다리. Okay. 다리 is yung legs. 다리가 아픕니다. 네, hindi siya kamay. Kung alam mo lang, guys, no? If na-memorize mo lang yung, or kung alam mo na yung mga vocabs doon sa chapter 26, sigurado ka na hindi siya pal. Okay? Hindi rin siya head, and hindi rin siya legs. So, it might be this one. D, E. Kasi, ngipin. So, number 2 yung correct answer natin dito. 네. 자, 2번. 이 사람의 증상은 어떻습니까? Okay. 어떻습니까 is how, no? Kumusta. So, kumusta daw yung 증상. Okay, yung symptoms ng tao na ito. Okay, yan po yung thought ng question na yan. So, ano yung symptoms niya? So, number 1, so, nakikita nyo sa picture, guys, no? Meron siyang runny nose. Okay. So, number 1, 토를 합니다. Okay? 토를 합니다. Okay, ano nga yung 토를 하다 or 토를 합니다? Yes, to vomit. Nagsusuka. 네. Nagsusuka. Hindi naman nagsusuka, guys. Then, number 2, okay, 콧물. Okay. 콧물이 나다. 콧물이 납니다. Okay, yan yung sabi sa 2. So, 콧물이 나다, guys, is to have runny nose. So, number 2 yung tamang sagot dito. It's not number 3 kasi sabi dito is 기침을 하다. Okay, 기침. 기침을 하다. To cough. uubo, guys. Okay, so mali. Then, 기침을 합니다. Okay, 아닙니다. Number 4, yung sinabi naman dito is 설사를 합니다. 설사. Okay. 설사. 설사를 합니다. 설사를 합니다 is to have diarrhea. So, number 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot. Next. Number 3, 3번. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? Okay, 다치다 yung verb, no? To get hurt. Nasaktan. Meaning, saan daw yung nasaktan dito? Itong tao na ito. Okay. Diba? Odi, saan, where? Saan yung part ng ano niya, ng katawan nasaktan? Okay. This person. Okay. Sabi dito sa 1, 손을 뒤었습니다. Okay. 손을 뒤었습니다. Okay. 손을 뒤었습니다. Yes, it's number 1, guys, no? 손을 뒤었습니다. Okay, kasi to burn one's finger na paso, guys. Okay? So, 이럴 때 요리를 하지 마세요. So, in these times, please don't cook. Okay? So, di ba, guys, tingnan natin sa guys, to make it sure dito sa vocabs list. Yes. Ito siya. 손을 대다 or 손을 뒤었어요. Okay. So, number 1 yung tamang sagot dito sa number 3 po. Okay. Kasi yung number 2, 손을, it's 손 pa rin, guys, kamay, pero 베다 or 비었습니다. 손을 비었습니다. So, it is to cut one's finger or mahiwa, guys, no? Yung kamay mo. Okay. Dahil sa katangahan ba yon? Hindi rin. Number 3, 3번. 발목을 삐었습니다. Okay. So, to sprain one's ankle. Okay. So, 발목을 napilayan ka dito, no? 삐었습니다. Okay. So, hindi rin 발목 na kasi yan, guys, no? So, dito kamay kasi yung tinutukoy dyan. So, number 4, 다리가 부러졌습니다. So, 다리가, 다리. Yes, yung legs daw. 부러지다. Okay, 부러졌습니다. Saan ba yun? Ayan, 부러졌습니다. Okay? 다리가
부러졌습니다. To break one's leg. Ayan. So, hindi din, guys. So, it's number 1, no? 예, 손을 띄었습니다. Okay. Next, 4 and 5. dito, guys. 하나의 얘기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Okay, so it's one question, one audio. One audio, pero dalawang questions na po. Okay? So, try nating pakinggan or i-rewrite yung guys, yung script. Okay, so 4, again guys, isang audio lamang po ito, pero dalawa na yung tanong. Okay? So, first question dito is, 여기는 어디입니까? So, 여기 is here, dito, then 어디, where. So, where is it here? Okay, saan ba dito? So, ditong lugar na ito, saan ba ito? Okay. Then, sa number 2 question naman, 남자는 yung lalaki, 어디가 아픕니까? Saan yung masakit sa kanya? Saang parte ng katawan? Okay. So, the script. Okay, so dito natin ilalagay, guys. So, it's between 여 and 남. Sabi ng babae, 어서 오세요. Okay. 어서 오세요. Okay. 어서 오세요. So, welcome. Then, 어떻게. 아이고. 어떻게. Okay. Okay. 어떻게. Okay. So, 어떻게 우셨어요? Ayan po yung tanong ng babae, guys, no? Okay. 어서 오세요. Welcome. 어떻게 우셨어요? So, 우셨어요. 어떻게 우셨어요? Again, what brings you here? So, ano yung sadya mo dito? Okay, ba't andito ka? Ganun yung thought. Welcome. Oy, ano yung sadya mo dito? Ano yung nangyari? Ganun. Sabi ng nam, 열이 나고. So, nilalagnat daw siya, guys, no? 열이 나다 is to have fever, and 고, yung grammar part, means and. So, nilalagnat ako, and 머리가 아파요. Okay, masakit yung ulo. Okay, so, dito pa lang, guys, sa number 5, sabi kasi, 남자는 어디가 아픕니까? Saan yung masakit sa lalaki? So, number 2, guys, no? 머리가 아프고 열이 납니다. So, meaning, masakit yung ulo at may lagnat. So, it's number 2. Sa reply pa lang ng lalaki, makukuha na natin yung sagot ng number 5. Okay? And sabi ng 여, 언제부터. Again, 언제부터, from when or since when. Kasi yung 언제, kailan, and buto, simula. Simula kailan or from when, since when. Okay? Then, 열이 났어요. 열이 나다, again, to have fever. So, meaning, since when ka nagkakaroon ng lagnat? So, sabi ng lalaki, 아침부터. Okay? 아침부터, meaning from morning or since morning daw, 그랬어요. 그랬어요 in this context, it means it's like that. So, ganyan. So, ganyan na po mula kaninang umaga. Okay. Ano yung ganyan? Yung nagkakalagnat siya at saka masakit yung ulo. Okay. Again, it's like that. 그랬어요. So, ganyan na po siya mula pa kaninang umaga. So, sabi ng 여기 약을, so dito 약, guys, 약. Okay, 약 is medicine. Then 드릴게요. Okay, I'll give you this medicine. 드릴게요, guys, meaning I will give you. So, bibigyan kita ng medicine ito. Okay? Dito. Okay. So, it's an honorific form, no, of 줄게요. Okay? So, 밥을 먹은 후에, So, 밥을 먹은 후에,
So 밥을 먹은 후에. 밥을 먹다 is to eat, meal. Then yun 후에 is after. So after mong kumain ng meal, after mong kumain, 드세요. Okay, please take. So the verb here is, sorry. Okay, so sorry. Okay, 드세요. Okay, yan. So 드세요 again is, it's an honorific form of 먹다, to eat, and 마시다, to drink. So dito, to take. So take this medicine after eating meal. So bibigay ko po ito sa'yo. So sabi ng namja, ng lalaki, 네, 알겠습니다. Yes, I got it. Okay. Again, 알겠습니다. Ano ibig sabihin yan? It means I understand. Nakukuha ko po. I got it. Ganun. And it is one of the most polite way, or one of the most polite ways of saying I understood. Nakuha ko. Okay. So that's the guys, the script. So based on the script, on the conversation, saan nangyari yan, no? 여기는 어디입니까? Okay. So 약국. Okay, 약국. So pharmacy. So number 1, tama guys. It's not in 식당 or restaurant. 은행. Okay, 은행 is bank, and 백화점 or the department store. Ne? So it's in 약국. Number 1 guys. Okay? So number 1 yung correct answer dyan. Okay, now let's proceed sa reading. By the way, dito sa number 5, kunmuri 많이 납니다. Again, kunmul is yung kunmuri nada is to have runny nose. Then yung mani, ang ibig sabihin lamang po niyan is a lot, diba? So in this context, yung thought is grabe. Grabe yung runny nose niya. Okay. Then number 3, 아침부터, from morning daw, 소화가 안 됩니다. So 소화가 안 됩니다 is to have indigestion, yung hindi ka natunawan. Then number 4, 밥을 먹은 후에 설사를 했습니다. So meaning nagka-diarrhea daw siya, 설사를 하다. Yan. Nagka-diarrhea siya after kumain ng meal. Okay? So yun 후에, again, after. Okay? So let's proceed sa reading part. So dito guys, medyo medyo challenging na kasi walang picture. Okay, it's fill in the blank. Okay, so number 1. Okay. 릴리 씨, 얼굴이 많이 안 좋아요. Okay. So 얼굴 is yung mukha, 많이 a lot, and 안 좋아요, not good. Okay. So not good, not nice. So hindi daw nice tingnan yung thought, no? Hindi nice yung mukha mo. Grabe. Yan yung thought dyan, guys. Okay, medyo pangit yung mukha mo ngayong araw. Anong nangyari? Okay, yan yung thought, guys, ha? So, meaning, kung titingnan mo si Ririshi, yan, yung mukha niya is parang, hindi magandang tingnan. There is something na nangyayari sa kanya. Okay, so, sabi ni na, reply niya, blank 걸렸어요. Okay, so 걸렸어요 again is to catch. Nagkaroon daw siya ng blank. Okay, 목도 아프고. Okay, 목 is yung neck, masakit daw yung niya, yung leeg, and 열도나요. Nagkalagnat din daw siya. Okay. So, ano yung word dito, guys, na usually pinapare sa 걸리다. Kasi yung 걸렸어요, it comes from yung dictionary form po niyan is 걸리다. Ayan. Okay? So, yes, it's number 3. 감기에 걸렸어요. Okay, 감기. 감기 kasi is to catch a cold. Nagkasipon siya. So, that's why masakit yung leeg niya, and then nagkakaroon na rin siya ng lagnat. Okay, 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸습니다. Kasi, ito kasi kung kunmul kasi yan guys is runny nose. So, usually, kapag gagamitin mo siya sa sentence,
yung idadagdag mo sa kanya is kunmuri, marker, then nada. Okay? Then ito, uubo, 기침을 하다. Ayan. Then ito, 감기에 걸리다. Yan yung partner niya. Okay? Then 배탈이, upset stomach, ganun. 배탈이 nada. Nada din yan. Okay? So meaning, among the four words dito, si 감기 lang yung pwedeng or usually pinapare sa 걸렸어요. Okay? So number 3, yung tamang sagot. Next. 2번, number 2. 리안 씨, 제가 손을 비었는데 혹시 blank 있어요? Okay. So ako 손을 비었다. Okay. So ito guys, 손, no? Yung kamay daw is na 비었다. Okay. Na ano guys, nakat, nahiwa. So nahiwa yung kamay ko. 혹시, okay, baka ganun, no? Baka ganun yung thought dyan. Baka meron kang blank. So sabi ni na, 네, 잠깐만 기다리세요. So please wait. Okay, seyo please, then 기다리다 wait. Please wait, 잠깐만, for a while. Okay, 잠깐만 기다리세요. So nahiwa yung kamay mo guys. Yung pass, okay, pass is pain relief patch. So hindi, no? Okay. Number 2 is yonggu, ointment. It's ointment. So it could be number 2 guys. No? Number 2 yung tamang sagot dito guys. Baka meron kang ointment dyan. Nahiwa yung kamay ko eh. Okay. Nagla-live kasi ako habang nagluluto. Okay, number 3. 소화제 is for indigestion problem. So gamot po siya for indigestion problem. Okay? Something related sa tiyan. And 해열제 naman guys is fever reducer. Pag may lagnat ka tapos gusto mong lunasan, so pwede kang mag-take ng 해열제. So which is number 3 yung tamang sagot dito guys. Ointment. Okay, number 2 rather. Okay, next. Sa number 3, blank. Then yung reply niya, 아침부터. Okay, from morning, mula umaga, 계속. Okay, 계속 guys, it means continue, patuloy. Then 설사를 해요. 설사를 하다 is nagkakadiarrhea. So nagkakadiarrhea na siya. Continuous yung diarrhea niya since morning. Okay. So ano kaya yung tanong dito dapat? Yes, it's 어디가 아프세요. Okay? 어디, again, where, then 아프다 is masakit. Okay? So, saan yung masakit? Ano yung sakit mo? Saan yung masakit? And the seyo, indication lamang po yan, guys, na yung isang tanong is naka-honorific form. Okay? May extra politeness sa pagtatanong. Kasi, yung dictionary form ng 아프세요 is 아프시다. Okay? Okay, 아프시다. Yan po na, 아프시다. Okay? Then, hindi po yan please, guys, ha? Okay? Be careful. Hindi po yan please. Okay? Ito po ay isa sa mga ways kung paano ka mag-conjugate ng verb into their present tense honorific form. Okay? So, medyo tricky po ito na part. Kasi mapapagkamalan mo siyang please. Okay? But it's a question, guys, no? Okay. Saan yung masakit? Ayan. So, ano yung sakit mo? In short, may diarrhea ako, patuloy yung diarrhea ko mula umaga. Okay? Hindi rin 누가 아파요. Sino yung may sakit? Hindi din. 약국이 어디에 있어요? So, where is the pharmacy? Hindi rin. 이 약은, this medicine, 어떻게 먹어야 돼요? So, paano ko ba iti-take itong medicine na ito? So, hindi din po. So, number 2 is the correct answer. Okay? So, again, number 2 guys ha, is ito yung isa sa way kung paano ka mag-ask. Kung halimbawa, may nakita kang isang tao na medyo nagkakaroon ng sakit, tapos gusto mo siyang tanungin, ano yung sakit mo? Saan yung masakit? So, you can ask, 어디가 아프세요? Okay? So, ayan. So, number 4. Okay.
So, dito naman guys is prescription. Okay? Then, 김지수 씨는 하루에 약을 몇 번 먹어야 합니까? Okay. So, Mr. Kim Ji-soo, yung pangalan dito. Okay, ayan, Kim Ji-soo 님. Then, haru, in a day, 약을, medicine, 몇 번. Okay, 몇 번 is how many times. Okay, di ba yung 몇 is how many? Yung bon dito, guys, is times, beses. So, meaning, ilang beses siya kailangang mag-take ng medicine sa isang araw. Okay. So, dito guys, you can check that using the 회. Okay, yan. Okay, yan. 회. So, 3회. Okay, it's 3 times. 7. Number 3 yung tamang sagot dito, guys. No? Kasi, yung BOP is the method of dosage. So, pamamaraan kung paano mo siya i-take. So, haru, in a day daw, 3회 2일분. Okay, so it means 3 times for 2 days. Yan. 2일. Okay? So, 2일분. Okay, for 2 days. Then, 매식 후, every after meal, 매식 후, kada matapos yung kain mo, 30분. Okay, 30 minutes, 부경. Take. Okay, i-ingest mo siya, i-take mo siya, 30 minutes after, kada 30 minutes. Okay? Kada kain mo. Pagkatapos mo kumain, 30 minutes after. Okay? And then, 1회, 1푸식. Okay? So, meaning, sa isang shot, isang sachet, or yung packet, ganun, isang sachet. Kasi guys, sa gamot nila, nakikita nyo ba sa mga Korean drama? So, if nakikita nyo po yan, may parang sachet na tinitake sila. So, isang sachet yung i-ingest mo sa isang inuman. Okay. Kasi may times na sa isang sachet may 6 na pieces o depende po yun. No? Okay. Then, ito yung date. So, again guys, the correct answer is number 3. Okay. So, next, number 5. Ito na. So, dito is 내용과 같은 것. Okay, so this is the key in this instruction. So if you see 같은 것 in the instruction, guys, ibig sabihin lamang po niyan is hahanapin nyo po sa choices yung tugma sa sinasabi dito sa paragraph. So, simulan natin sa guys, sa paragraph na lang muna tayo magbasa. It's a text message, no? So, 반장님, okay? So, 반장님. So, if you see this kind of, guys, word in a sentence, yung blah, 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 님. Okay, yun. Di ba marami kasi yan may 부장님, 사장님, 반장님, 대리님, ganun. So, you can just think of it as sir. Ganun na lang po, guys. Okay, sir or ma'am, no? Para general. Di ba? That's how we address dito sa atin, guys. Regardless of the position, so, we use sir or ma'am. Okay, so, doon sa Korea, by position sila magtawag. Dito sa atin, sir or ma'am. So, we can just think of it as sir. Sir, 모니카예요. Si Monica po ito, 오늘, today, 너무 아파서. Okay, 너무, very 아파. So, nagkasakit. Okay? Nagkasakit daw siya ngayon. Nagkasakit ako ngayon. So means since, dahil. So, since nagkasakit ako ngayon, grabe yung sakit ko, 회사에 못 갑니다. So, 회사 sa company daw, 못 cannot, 갑니다, go. Okay, so that's the first sentence, guys, no? Dito sa number 2, may nakalagay, 모니카 씨는, si Monica daw, Miss Monica, today, 회사에 갈 것입니다. So, it means we'll go to company today, si Miss Monica. Okay? By the way, the verb here is 가다, to go, and kinonjugate po siya sa 갈 것입니다. It's the formal form of 올 거예요, the future tense grammar, which means will. Okay? So,
So, 갈 거예요 or 갈 것입니다. Okay? Will go to company today. Si Miss Monica. Pupunta daw siya, guys. So, sinabi niya nga dito na hindi. No, hindi siya makakapunta kasi may sakit siya. So, number 2 is not 같은 것 or mali po siya. Okay? Hindi siya tugma. Okay, next sentence. 어제 저녁부터. Okay, kahapon daw, yesterday. 저녁. Okay, 저녁 means evening부터 from. So, mula evening kahapon, 배가 아프고. So, yung, guys, yung chan, masakit, and 계속, continue daw yung 설사를 했어요. Yung diarrhea niya. Okay. So, may nagsasabi bang ganyan, guys? Okay, dito sa number 4, no, may 배가 kasi. So, 모니카 씨는 어제 저녁부터 배가 아팠습니다. Si Miss Monica, kahapon ng gabi, ayan, 어제 저녁부터, ayan. So, ito po yun, guys, no? Nagkakatugma. Okay, 어제 저녁부터, ayan. 어제 저녁부터 배가 아팠습니다. 그래서 배가 아프고. So, tugma yung 4, guys, no? Okay? It is the same sa kung ano sinasabi dito sa paragraph. So, may similarity sila. So, therefore, we can say that number 4 could be the correct answer. Pero, try natin munang tapusin, guys. 어제 약국에서, okay, kahapon daw, 약국에서 sa pharmacy, 약을 사 먹었는데, so, medicine sa bumili siya, then 먹었다, kinain niya or tinake niya, but, 근데, 아직도 still 아파요. Masakit pa rin, no? Hindi pa rin nawawala. So, dito naman, about sa pagpunta niya doon sa pharmacy, ayan. So, di ba, bumili siya doon. Doon siya bumili at tinake niya. So, dito, 약국에 kahapon daw sa pharmacy, 못 cannot 갔습니다. Okay, 못 갔습니다. Couldn't go. So, hindi daw siya nakapunta. Nakapunta siya, guys, kasi bumili nga siya ng medicine. Okay. Pero, masakit pa rin. Hindi tugma yung 3. Then, number 1, guys, sinabi dito, 모니카 씨는 지금 means now, 아프다, again, sick. And yung grammar is 지 않습니다. 지 않습니다 means not or don't. So, hindi. So, meaning, hindi daw nagkakasakit ngayon si Monica. Masakit nga, guys. Sinabi na nga dito, di ba? Okay. So, again, the correct answer here is number 4. Okay. So, dito sa last sentence naman, 오늘 today, 아침에는 in the morning, 열도 나서, since nagkakalagnat siya, 오늘은 today, 쉬려고 해요. 쉬다 is to rest, then 려고 해요, I plan. So, I plan to rest today since I have fever in the morning. Then, 죄송합니다. Okay? Sorry. Okay. So, number 4 yung tamang sagot, guys. Okay, so we will see sa next chapter 27.